Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito, pag-usapan po natin yung pressure switch. Ito, pressure switch po. Ano po ba yung ginagawa nitong pressure switch? Then may sample tayo dito na drawing. Tignan pa natin yung ibang natin. Yan, pressure switch. Ito, pressure switch pa rin po. Yan, marami siyang kabitan. Yan, pressure switch pa rin. Yan, ito pong pressure switch na to. Yan, pressure switch na po yan. Yan, pag-usapan po natin yan. Yan ang topic natin ngayon, mga bossing, sa isang compressor. Ang pressure switch po, kailangan po yan para mag-automatic. Automatic itong ating air compressor. Para hindi po sumabog itong ating tangke. Pag tama na po yung hangin yan, yan, hindi sobra. Pag tama na yung hangin niya, kusa siyang mag-i-stop. Yan, mag-i-stop po yan. Tama yung naririnig nyo. Bali, mapuputol po yung dalawang linya ng kuryente kung dalawa yung nakatap doon, line 1 at line 2. Yung iba naman, isa lang yung ginagamit, line 1 lang. Yan, kung sira na yung pressure switch nyo, yung isa niyang linya ay putol na. O di kaya stack up na. Pwedeng isa lang po linya. Yan, tama naman po yung naririnig nyo. Yan, bali yung pressure switch po, ito yung line 1, line 2 natin. Yan, isang linya dyan, pwedeng dyan. Dito nakalagay yung pressure switch natin. At dito rin, sa isa, meron po siyang dalawang terminal. Yan, bubuksan natin to para medyo klaro yung ating. Yan, para makita natin. Ito po yung pressure switch niya. At kung paano po nangyayari yung automatic niya, ito yun. Ito. Meron siyang copper tube na papunta dito sa ating pressure switch. Yan. Yan, kailangan po ito. Yan, kailangan yan. Yan, bubuksan natin para makita nyo yung nasa loob niya. At dito rin po sa pressure switch natin, nandito yung adjustan. Para kung gusto nyo pong mas mataas yung karga ng ating tangke. Yan, yung gauge. Yung air pressure natin. Ito. Kung gusto nyo pong nasa 80 kayo, nasa 80, andito yung adjustment nya. Pag-a-adjust kayo dito. Yan, may adjustment po dyan. Yan, pag binuksan nyo yan, ayun yung makikita nyo. Ayan, usog lang natin dito. Yan, ayan po yung makikita natin. At ito yung plug natin. Ito. Yan, ito po yung plug natin. At ito yung wire nya, yung cord nya. Kung mapapansin nyo, yun, nakatap siya yung line 1 at line 2 dito sa ilalim. Dalawa. Yan, sa ilalim po. Yan, mapapansin nyo dyan. Yan, iusog ko lang para makita nyo. Yan, line 1 po at line 2 ng ating kuryente. Tapos dito po tatakbo yung magti-trigger po yung switch dyan papunta dito sa taas. Ito, tatawid po yung kuryente papunta dito sa taas. Itong line 1 po yan at line 2. Yun, line 2 dito, paakyat dito. Tapos sa kabila naman po, yun din. Sa line 1 tatakbo dito. Yan. Kung makikita nyo yung sa akin, makikita nyo po yung sa akin, tinap ko na dito yung isa kasi sira na po yung isang linya. Yan. Pwede rin, tatanggalin ko yan tapos titis natin tapos lagyan ng electric tape para hindi na dumaan dito. Yan. Total, lumaandar pa naman yung isang linya niya. Bali ito po, nag-a-act siya na pinaka-patayan ng ating compressor. Yan, ayun yung trabaho ng pressure switch, patayan ng ating compressor. Tapos yun nga po, mag-automatic din to kapag puno na yung tangke natin. Pag tama na po yung laman nya o sapat na yung laman na hangin nitong ating tangke. Yan, mag-automatic po yan. Mag-open itong pagkakatap nitong dalawang linya na to. Ito, line 2 paakyat dito. Mag-open po yan. Yan, mawawalan ng kuryente, mapapatid yung kuryente dyan. At yun nga po, titigil itong ating motor. Ito, itong motor natin kasi wala na supply. Tapos pag bumaba na naman po yung hangin, dun sa
sa level na nakasetup dito sa ating ano, pressure switch. Magsiswitch na naman po ito at aandar na naman po si motor. Yan. Ayun po yung trabaho nitong pressure switch. At isa pa po, ito pa yung importante na dapat nyo malaman. Yung mga nagtatanong po na bakit walang ayaw umandar ng aking compressor. Yan, sa mga baguhan po sa compressor, ito, gaya nito, saksakan natin. Yan, yung mga baguhan sa compressor, nung ako rin po ganito rin yun. Bago din po ako sa, wala pa akong alam dito sa air compressor. Yan, nagta-training lang ako. Totally naman wala akong alam talaga doon. Yun, ito. Meron po siyang switch dito. Yan, ayun yung importante. Yan, sasaksak natin para maipakita ko sa inyo. Yan, may switch po siya. Yan. Kaya lang dito po mag-iingat na kayo dito. Kung basa yan, yung bakal natin basa yan. At ito, pag nagtetest kayo, dapat tatanggalin nyo po yung saksak. Pag dito na kayo magtetest ng tubig na may sabon. Yan. Ayan po yung sinasabi ko dun sa nauna kong video na pag ito na yung itetest nyo na sabon, yung bulates. Pwedeng madampi yung kamay nyo dito, makukuryente kayo. Kasi 220 po yan. Huwag nyo hawakan to, 220 yan. Yan, pag nakasaksak. Yan, pag nakasaksak na po yan. Ayan yung saksakan natin. Yan, sasaksak natin at susubukan natin tong switch kung umaandar pa po itong switch niya. Yan. Nakasaksak na po yan at ito gagalawin natin to. Yan, titingnan nyo muna kung may ground. Yan, tingnan nyo po, umandar. Yan, umandar yung ating air compressor. Ito yung switch niya. Yan, yan. Sa mga nagtatanong po na bakit ayaw umandar ng compressor nyo, pwedeng sa ano po, ayan, sa pressure switch din. Pag hindi na nagti-trigger yung switch nito, ito gaya nito, line 2. Line 2 papalo dito sa ibabaw. Yan. Kuminsan naman po, apat yan. Hindi po ganyan yung makikita nyo. Yan, kuminsan hindi ganyan yung makikita nyo, ganito. May nakita na rin akong pressure switch na iba yung design niya. Ganito po yung makikita nyo. Yan. Yan, apat po sila na tornilyo. Yan. Yan, apat po sila. Ngayon, nandiyan po yung line 1 at line 2. Limbawa, ayun yung line 1. Tapos ito yung line 2. Tapos ito na naman yung line 1 at line 2. Yan. Bali, ang tendency po niyan, yan, ganito yung diagram niya. Ito yung line 1 natin, yung nauuna. Papalo siya dito. Yan. Diyan siya magkoconnect. Yan, line 1. Tapos ito naman, si line 2, papalo siya dito. Yan. Magkoconnect siya dito. Yan, yung iba pong pressure switch, ganyan yung itsura niya. Makikita nyo. Ito kung mapapansin nyo, apat sila. Parang naka-square sila na tornilyo. Yan, screw. Yan, ganyan po yung makikita nyo. Yan, dito tayo nag-tap ng line 1 at line 2. Tapos sa mangyayari lang po yan, dito. Itong line 2 natin, yan, line 2. Tatama lang dito. Yan, magsiswitch lang po dyan. At si line 1 din, ganun din. Tatama lang siya dun sa taas. Yan. Pakangat lang. Pag ganyan po, tumama na yan dyan sa taas at tumama din to sa taas. Okay pa yung ating pressure switch pag ganito. Pag ayaw pong umandar niyan, walang dumaloy na kuryente dito sa taas, ibig sabihin sira po ito. Si pressure switch. Yan, presyo niyan mga 750, 500, depende. Sa Shopee, yan, marami naman mura sa Shopee. Pressure switch po. So yan po ang trabaho ng pressure switch. Yan, recap lang tayo. Ang pressure switch ay yan, nag-act siya na switch para dumalo yung kuryente at pwede rin mapatay natin yung kuryente. Yan, gaya niyan. Sinindihan natin at yan, papatayin natin. Ito pong switch na to, kailangan nyo rin mag-observe kasi kung bago lang kayo sa compressor, baka hindi nyo na-switch to. Kaya ayaw umandar nung inyong compressor. Yan, pwede rin po kasi yan. Kung pinapa-operate nyo sa ibang tao, pag hindi niya alam yan, baka hindi niya lang na-switch. Yan, o di kaya naglulus na yung switch. O di kaya may problema na po yung pressure switch natin. Yan. Yan, gaya nga po nung akin, itong isang linya niya. Itong isang linya na to, sira na. Ito.
Naka direct tap na po yan. Hindi na namamatay ito. Kaya ginawa ko dito ko na lang tinap yung ano. Kasi total shorted na rin to. Wala na rin kwenta. Kaya dito na lang ako nag-tap. Pero tutusin kahit dito may tap yan, wala na rin kasi shorted na rin. Pero gumagana pa naman itong switch ko na pangalawa. Kaya okay pa rin siya. Pwede pa rin po kasi dalawa naman po yan. Yan, dalawa naman po yan. Yan, sa kapag nagtatrabaho kayo sa pressure switch, tatanggalin nyo po yung saksakan pag ginalaw nyo yan. Yan, biroscas po yan sa ilalim. At ito tatanggalin nyo rin to. Yan, tatanggalin natin ng saksakan kasi pwede tayong makuryente. Yan, tinanggal ko na sa saksakan. At yan, makikita nyo kahit i-switch natin kasi wala na pong kuryente. Yan po, ito yung pressure switch natin. At yung pressure switch po, iba-iba yan. Iba-iba yung tsura. Yan, kita nyo. Ito parang single lang yung ano niya. Yun, meron siya dito. Isa. Tapos yan, pa tayo dito sa ano natin, sa codigo natin. Yan, meron tayong sample na mga Xerox. Yan, pressure switch pa rin yan. Yan. Yan, 220, 240 volts. Yan, air compressor switch. Tapos makikita nyo marami siyang ano, yung iba marami yung lagayan. Yan, kumisan makakalagay ka pa po ng ganyan. Yan. Tapos yung pressure valve natin. Yan, pressure switch pa rin. Yun, iba ito. Yan, tingnan niyo po, papasok yung thread niya. Yan. Tapos ito, papasok pa rin yung thread niya. Yan, kaya iba-iba po yung pressure switch. Papasok yung thread. Tapos samantalang yung isa na kanina ay ito. Yan, nasa labas yung thread. Yan po, nasa labas po yung thread. Kaya dapat, pag bibili kayo, kailangan nyo munang kunin yung sample. Yan, kailangan nyo po yung sample talaga para match na match sila. At may sukat din po yan. Yan, may sukat yan kung 1 port po ba yan o 3 port yung size nya. Yan, may sukat. Yan po, sana nag-gets nyo po yung video natin. Nagustuhan nyo yung video natin mga kababayan. About compressor. Yan, pressure switch yung topic natin. Channel name po natin, Beck and Toink. Subscribe po at like na rin para matulungan po ang channel na to na lumago. At marami pong salamat.